Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po nyo lingkod, Ray Sampang, muli nag-aanyaya sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo, kung saan tayo ay nakikipag-usap, nakikipagpanayam sa ating mga kababayang overseas Filipino workers or Filipinos living and working abroad. Gayon na rin po ang ating mga embahada at mga konsulada sa iba't ibang panig ng mundo. At of course, naghahatid din tayo ng mga balita at mga panayam, mga balita dito sa loob ng ating bansa at maging mga panayam sa mga opisyal ng ating mga pamahalaan. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo, of course, ng ating mga katuwang sa ating Master Control. Sa ating Master Control kasama natin si Miss Susan Aizon. Sa ating Wirecast Operation, si Hero. Sa ating live audio streaming, kasama naman natin si Leo at si Jerome. And of course, ang producer ng ating programa sa Global na Tayo, si Miss Stephanie Vicente. At bago tayo magpatuloy, gusto ko muna magpasalamat sa Commission on Filipino Overseas o CFO sa paggagawad nila ng pagkilala, appreciation sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service bilang kanilang valuable partner sa paghahatid ng kanilang mandato at impormasyon tungkol sa kanilang mga programa at serbisyo para sa ating mga kababayan living and working abroad. So thank you very much kay Secretary Clink Ang ng ating Commission on Filipino Overseas or CFO. Alright, kami po ay inyong masusubaybayan sa pamamagitan ng inyong Facebook Broadcast Live. Live po kami napapanood at napapakinggan sa mga oras na ito. Sa inyong Facebook browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel. Meron tayong YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating live audio streaming. I-download nyo lamang po yung ating e-box PBS receiver. At kapag na-download nyo na po yan, click nyo lang sa Radyo Pilipinas World Service style icon at mapapakinggan nyo na on real time, ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Patuloy pa rin po tayong tumututok sa kalalagayan ng ating mga kababayan, mga overseas Filipino workers, maging ating mga kababayan living and working abroad, partikular dito po sa Middle East, dahil patuloy pa rin po ang kaguluhan na nangyayari sa pagitan ng Iran at ng Israel. Patuloy sila nagpapalitan ng airstrikes, yung dalawang bansa, and of course, hindi po kaila sa atin ang casualties na naidudulot nito sa civilian population. Although sinasabi po ng dalawang panig na ang target nila ay mga military sites at iba pa mga infrastructures, pero talagang the casualties are starting to pile up on both sides. Sa Iran, nasa mahigit 200 casualties. Sa Israel, ay nasa around mahigit 20 na ang casualties. Hindi pa ho kasama dyan yung napakaraming bilang ng mga injured, dahil po sa mga airstrikes na yan. At nang huli natin pakikipag-usap sa ating Philippine Embassy sa Tel Aviv, kay Ambassador Menjola. Ayon kay Ambassador Menjola, meron tayong isang kababayan na nasa critical condition. At hopefully, itong isang kababayan natin ay makalagpas dito sa kanyang kalalagayan at makasurvive siya. Alright, tuloy-tuloy. Pero meron na ho tayo nagsiuwian ng mga kababayan natin. I think there are more than 10 na nagsiuwian na kahapon from Israel, yung mga na-repatriate. At meron pa hong ilang mga batch na scheduled umuwi today dito sa Pilipinas. Alright, pero ngayon kakamustahin po natin ang Iran. Okay, ang Iran. And of course, kasama po natin live and direct from Iran ang ating Filipino community leader po sa Iran, si Mr. Naufar K. Ghani. Alright. Sige, magandang araw sa iyo, Ginoong or Mr. Naufar Ghani, at maraming salamat sa pagpapaunlak sa ating programang Global na Tayo. Maraming salamat po at magandang araw din from Iran. Alright, thank you very much. Thank you very much, Mr. Ghani. So, unang-una sa lahat, kamusta po muna ang inyong kalalagayan as we speak dyan po sa Iran?
Well, thanks God, me and my family, safe kami. Nandito kami sa northern part of Iran since yesterday. Northern part of Iran. What exactly yun pong lugar, Mr. Gani, sa Iran? Well, nakatira ko sa Tehran. Sa At Tehran. alam mo naman, at alam mo naman, natural yan, tayong mga lalaki, pagka although na may nakikita tayong katotohanan, nandyan na yung putukan, parang ini-enjoy pa natin, dina-downplay pa natin kasi for the third night, ini-enjoy ko yung fireworks, okay? So nakikita ko yung air defense system ng Iran, which is very effective in countering the incoming projectiles, no? Ngayon, siyempre, ini-enjoy mo yan, pero hindi mo maialis yung pag-alala, yung anxiety ka nga ng kano. Nung tinanong na ako mismo ng aking 7-year-old boy, sabi niya, Dad, bakit laging narinig natin yung putukan na yan? Ano ba yan? Sabi ko, fireworks, pero yun, kinabahan na kami. So, kaya, ayun, kahapon, although napakainit at traffic, talagang pinursige namin at umalis kami sa Tehran. Pumunta kami sa northern part kasi much safer. Although hindi to 100%, at the moment, ito ang safer kaysa sa Tehran. Kasi yung kinalalagayan namin, malapit doon sa mga putukan. Alright. So, ibig sabihin, continuous pa rin ba ang pagpapalipat ng mga missiles or rockets ng Israel papasok ng Iran as we speak? Well, yes, yan nga, almost tawag dito, hindi ko masabing 24 hours, pero nung nandun ako sa Tehran, day and night, at narinig ko na active yung air defense system ng Iran. So, ibig sabihin may pumapasok na projectiles. Yeah. Alright. So, you're with your family ngayon habang nag-uusap tayo? Yes, Alright. I am with my family. Okay. Pero, what do you do sa Iran? Ano pong trabaho ninyo sa Iran? Businessman. Ayun, businessman. Okay, sige. Pero kasi nung huli kaming nakipag-usap sa ating Philippine Embassy sa Iran, ang sinasabi nila, karamihan ng ating mga kababayan, although meron tayong ilang mga OFWs, no, pero mas karamihan daw ng ating mga Pilipino dyan, although nabanggit din nila may mga businessman din tayo dyan, pero meron din nabanggit na mga Filipinos na nakapag-asawa ng mga Iranians. Yun daw po ang marami dyan. So, meron ba kayong communication sa iba pa nating mga kapwa Pilipino na naapektuhan na rin ang sitwasyon dyan sa Iran? Well, pag sinabi mong apektado, hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Pero, kung from the personal perspective, ako, apektado, syempre. Dahil pagka tawag dito, nag-aalisan na ang mga kapitbahay mo at narinig mo yung mga ibang kababayan mo rin na umalis na sa Tehran, pumunta sa mga safe na lugar, then you have to take action. So kung yan ang ibig mong sabihin ng apektado, then I am affected. What about other Filipinos? May nakakausap po ba kayo na iba pang mga kababayan natin? Oo, mga ilan-ilan na nandito na sila ngayon sa North, okay? Sa iba't ibang party ng North. Nauna pa nga sila kaysa sabi, no? Sabi nila, kailan ba kayo alis dyan? Bakit nandyan pa kayo? Okay, kasi traffic talaga. Sabi namin, okay lang kasi medyo okay lang naman. Ang sabi kasi ng ating embahada, meron tayong 4 level ng awareness, ika nga, okay? Sabi nila, nasa first level pa lang tayo. Yan ang sabi, alright? So nakikita namin naman na ang pinaka-safe na lugar ang aming tinitirahan. Pero nung na-sense ko na ang tirada ng Israel ay hindi siya focus sa military installation, tinitira niya mga civilian buildings, sabi ko ay wag naman sana, pero pwede tayong tamaan nito. Kaya mas kasi may tinamaan na so umalis na kami. So, kamusta yung pakikipag-ugnayan sa inyo ng embahada natin sa Iran? Although sinabi nyo, sila yung nagsabi nasa first level pa lang tayo. Pero yun lang ba ang ginagawa nilang communication sa ating mga kababayan dyan? Well, ang ginagawa ng ating embahada, meron tayong chat dito, okay? Yung group chat, kung tawagin ng WhatsApp application.
So, nandyan ang mga karamihan ng mga Pilipino. So, diyan kami nakaka-receive ng mga feedback sa mga iba natin naming kababayan at ganun din mismong direct from our embassy. So far, nag-post nila sa social media kung ano ibig sabihin nila ng 4 stages na yan, yung 4 level na yan, kung ano yung 1, 2, or 3, or 4 something. Basta ang naalala ko, pagka-third na, ready to pack, ready to go, alis na. Yun ang sabi. Pero wala pa silang in-announce, okay, kung anong level na tayo ngayon specifically. Okay, sige. Pero, ibig ko sabihin, katulad nito, wala pa sila maibigay na specific level, ano po ang parang nito, parang sariling, kumbaga sa word sariling diskarte na ng ating mga Pilipino kung ano gagawin. Well, may kanya-kanyang diskarte mga kababayan natin. Halimbawa, isa na dyan ako, no? Kasi nagpahayag na before pa man na mangyari ito na maging katotohanan yung pag-atake ng Israel sa Iran, nagpahayag nating embahada through link, ang Google link form ba? Ika nga na okay, kung sino mga willing to repatriate, yun. Magano na sila, magpalis na sila at nang report na nila kung ilan sila, okay, ano mga pangalan nila, yung mga ganong tawag dito, basic detalye. Okay? So, ako hindi pa, personally, as far as I remember, hindi pa ako nag-tawag dito, nag-register. Dahil kasi I am married to an Iranian, no? Yung dalawang anak ko, yes, although meron silang Philippine passports, pero siyempre ang nanay nila Iranian. Ngayon kung alis kami, pupunta kami dyan sa Pilipinas, sa mga anak ko ay mag-aaral yan, okay, mananamit, okay, at kakain. But siyempre kailangan ng titirahan dyan. So hindi basta-basta, okay, sabihin, okay, ready na kami for repatriation, kahit na sabihin natin ready ang ating gobyerno, which is wala pa ako naririnig. Kung ready na sila, kung anong ginagawa nila ngayon, ay basta na lang magpapatapon dyan. Tapos, pag nandyan na, hindi natin alam kung anong programa ng ating gobyerno sa mga kagaya namin, okay, at sa pamilya namin. Yan ang tawag dyan, ang question dyan eh. So, wala pang nilalatag sa inyo ang embahada na ito ang mangyayari kapag bumalik kayo, yung tinatawag na reintegration program ng gobyerno para sa mga magpaparepatriate. Specifically, wala pang mga ganyang kagaya ng sinabi mo. Okay, ito yung mga programs, ito yung mga gagawin, yung mga awareness pa, wala pa. Hindi pa sila papatawag ng meeting online or offline. Hindi pa nila pinapatawag ang mga community or community leaders. Okay, ganito yung gagawin natin, mga kababayan. Okay? So, ibig sabihin, baka hinintay pa nilang directive, ika nga kung tawagan nila from Manila. Nako. Anyway, sige po. Pero kung merong sapat na impormasyon na maibabahagi ang ating embahada, ang ating gobyerno through the embassy, willing kayong magpa-repatriate? Yes, kung matutupad at saka kung makikita natin na kasi alam mo ang sitwasyon ngayon so far at the moment, kung magpapatuloy na ganito ay delikado to kasi talaga may mga nasasawi na, no? So yung mga nasawi na yan, wag naman sana, pwede kami, pwede ang pamilya ko, wag naman sana, okay? Kasi ang tirada ng Israel ay banat doon, banat dito eh. Walang pinipili. Yan ang nakakatakot yan eh. Yan, nabanggit mo yan, Mr. Gani. Ibang-iba ba itong sitwasyon ngayon kaysa doon sa mga naunang conflict with Israel? Kasi ang ano dito, nung una puro rhetoric lang, ang palitan lang ng maanghang na salita. Pero ngayon, ibang-iba ba itong sitwasyon ngayon? Iba kasi nandiyan ng katotohanan, umatake ang Israel eh. Alam mo naman, hindi naman umatake ang Iran. Nasa defensive posture sila ever since naman eh. Diba? Pero yung pag-atake ng Israel ay talagang pininsala niya. Hindi lang ang itong kung tawagan nila military target, I mean, tinatarget sila mga civilian facilities. Nandiyan ang news, ikaw nakikita mo yan, I'm sure. Diba? Nasa lahat na online or through mainstream media na ang mga nasawi na mga civilian, na mga inosenteng tao. So pwede dyan, halimbawa ako, wag naman sana, God forbid, pwede ako dyan at ang pamilya ko. Kaya dito ako ngayon sa safe area. At the moment, hindi ko rin alam kung aabutin ito ng kanilang atake, ng kanilang missiles or airstrike or whatever. Thanks God, so far, may effective na air defense system ang Iran. Dahil kung hindi, for the third night nang nandun ko sa Tehran, kung nakapasok lahat
nung mga projectiles na yon, naku po, sunog ang Tehran. Naku. Sunog, baka po tinamaan na kami by that time. Pero sa awa ng Diyos, effective yung air defense system ng Iran. Medyo, kaya sabi ko nga sa first statement ko, sabi, parang di-downplay ko, parang nagyayabang pa nga ako, okay? Pero nakita ko, this is not that time po para magyabang-yabang, pupunta ka sa taas, at ang panuorin mo, i-video mo, dahil pwede kang tamaan anytime. Yeah. Totoo naman yun. Pero we hope and pray na maging maayos ang inyong kalagayan sa kinaroroonan ninyo, away from ika nga dun sa concentration ng pagbagsak ng mga missiles from Israel. Talagang ngayon ang kalagayan kasi natin ngayon, kasi pagka magiging out of control na to, dapat pumasok ng gobyerno, okay? Dapat. Oo. At saluhin na nila, okay? Palabasin na nila kung ano yung programa nila, ano ba yung tawagin na contingency plan nila. Okay? At i-specific nila kung ano ba talaga kasi ang mga tao, pagka huwag naman sana ma-displace, kailangan nilang manamit, kumain, matulog, or what, manamit. Basta alam mo na yung mga ganung pangangailangan. Okay? Huwag naman sana tayo umantong sa ganun, sana matapos lahat to anytime soon, di ba? Ay, mabuti. Pero pag magkaganon, maliwan ko lang kung ano sa totoo lang ang program ng gobyerno natin. Ikaw, alam mo na dyan. Mabuti po na banggit nyo yan sapagkat nakaschedule sa amin I think this afternoon or tomorrow ang ating Philippine Embassy sa Iran. So we will relay this information. We will relay this concern sa ating mga officials sa Iran, Philippine Embassy sa Iran, para ma-inform kayo ng mabuti. So ang way of communication nyo with our Philippine Embassy in Iran is meron kayong tinatawag na WhatsApp para may chat group kayo. Ganun po ba yung way of communication? Yes, exactly. Meron tayong chat group, okay, which is managed, okay, by the Philippine Embassy itself. Okay. Yan. Alright. So siguro sa pag nakapanayam namin, itong ating Philippine Embassy sa Iran, i-relay natin yung mga concern mo at concern ng iba natin mga kababayan patungkol dito. At para ma-relay nila sa WhatsApp GC ninyo kung ano yung mga dapat gawin at kung kinakailangan ma-repatriate, ano yung mga dapat i-repatriate, ano yung mga dapat yung asahan kapag kayo nag-avail ng repatriation at makabalik dito sa Pilipinas. Through there, tinatawag nila naman na reintegration program dito sa Pilipinas. So, dapat kasi ma-open nila yan. Kung ano bang ibig sabihin ng reintegration program na yan, ano ba yan? Well, that will, I think, yung reintegration program na yan is providing, I think, kung ang pag-uusapan, ang Department of Foreign Affairs, ang Philippine Embassy, maging ang Department of Migrant Workers, meron silang mga programa, livelihood assistance, para sa mga kababayan natin gusto magpa-repatriate, para magbigay sa kanila ng the word is financial assistance sa ating mga kababayan na babalik dito yung gusto magpa-repatriate. Yung mga gusto magpa-repatriate. Sorry to interrupt. Yung gusto paano yung halimbawa yung iba na ayaw magpa-repatriate? Ayun, ang kinakailangan makipag-ugnayan ang sa inyo, ang embahada, para kayo matunton kung nasaan kayo at ma-extend kung ano man dapat ang kasi tulong nakita ko rin yan sa isa sa mga programs na meeting ng Philippine Embassy at between the PhilCom leaders, which is nandun ako, isa sa mga doon, na nasa meeting na yun, nabanggit mo nga yung migrant workers office na yan, okay? Wala silang specific na nakatarget doon sa tao na halimbawa kagaya ko, Filipino, married to an Iranian, okay? Hindi siya napapaloob doon sa overseas ng mga tawag dito Filipino overseas contract workers. Okay? Wala silang ganung specific na program. Wala silang nabanggit na ganon. Dapat 'yon ang siyempre, kailangan i-consider nila yan dahil Filipino rin naman ako eh. Oh yes, of course. Pero dapat ang sasagot diyan, if I'm correct, dapat ang sasagot diyan ng Department of Foreign Affairs, DFA at ang ating embahada. Particularly itong Commission on Filipino Overseas, no? Kasi ang Commission on Filipino Overseas, kahihiwalay yan sa Department of Migrant Workers. Ang Commission on Filipino Overseas, they dumadaan dito yung mga Filipinos living and residing abroad. Hindi naman actually kinakailangan maging migrant worker, kundi nakapag-asawa ng foreigner o nakatira na sa ibang bansa, Filipino na nakatira na sa ibang bansa at may negosyo katulad mo sa ibang bansa. So we will also try to contact CFO for this para malaman nila yung sitwasyon ninyo diyan.
sa Iran. So just keep your line open sa mga susunod na araw, because probably we can also contact you sa mga susunod na araw para mailapit namin ang concern mo dito sa mga nasabing agency, sa CFO, sa Department of Foreign Affairs, at Sino mismo pa sa ating... makakausap nyo, sir? Sino pa makakausap nyo sana sa mamayang panayam nyo sa ating embahada? Baka yung yung ating mga embassy officials sa Iran, kung sino yung magiging available. It's either mamaya or tomorrow. Isa na po ba dyan ang ating mahal na ambassador na si Roberto G. Manalo? Baka sakali ho. Depende kung siya available or yung iba pang mga embassy officials natin. Later. Kung hindi man ho today, baka siguro tomorrow. Depende yan sa availability ng ating mga embassy officials. We're trying to contact them para nga po makasama natin at maipahatid natin yung mga concerns ninyo sa kanila. Alright? O sige. So maraming salamat, Mr. Gali. Gusto ko munang pahabain, kaya lang talaga we're running out of material time dito sa ating programa. So ang tanging ko lamang dasal namin para sa inyo, maging ligtas kayo, ikaw at ang buong pamilya at ang ating mga Filipino community dyan. Please take care, Mr. Gani, at just keep your line open pag makipag-ugnayan ulit sa inyo si Step. Maraming salamat po. Maraming salamat si Mr. Naufar K. Gani, ang ating Filipino community leader sa Iran. So si Bro, correction. Isa ako sa mga community leaders, okay? I'm a former president of the United Filipino-Iranian, all right? I am one of the pioneers of the tawag dito, PhilComs, kung tawagin namin na UPIA, okay? So may mga active tayong community leaders dito. Meron tayong 5 group dito sa Iran, okay? Please be aware of that. We have 5 groups of Filipino community in Iran, okay? All right, we'll take note And of that. I am just one of the pioneers of that group. Okay, so siguro bukod sa iyo, pwede pa makipag-ugnayan si Step sa iba pa nating mga community leaders, as you said, Mr. Gani. Thank you very much, Mr. Gani. Yes. Thank you. Maraming salamat din. All right. Okay, at yun po ang ating panayam sa ating kababayan dyan sa Iran. So we will try to gawin natin ang paraan para mailapit natin ang mga concerns natin, ang ating mga kababayan dyan sa Iran, sa ating Philippine Embassy sa Iran, sa dating Department of Foreign Affairs, at maging sa ating Commission on Filipino Overseas. Kasi valid naman yung concern ni Mr. Gani. Kasi ang Department of Migrant Workers, nakatutok po yan sa ating mga overseas Filipino workers. Ang estado po kasi ng ilan nating mga kababayan sa Iran, they are Filipinos living and working, not necessarily tinatawag ito migrant workers. Nakapag-asawa na sila ng Iranian or nag-migrate sila sa Iran, nakapagsimulan ng negosyo, nakapag-asawa at nagkaroon ng sariling pamilya. So they're not necessarily called as overseas Filipino workers, but migrant workers or migrant Filipino, Filipino living abroad. So ilalapit din po natin 'yan sa Commission on Filipino Overseas. At sa mamamagitan po niyan, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa Master Control, sa Wirecast, and of course sa ating live audio streaming at ang ating producer for today, of course, si Ms. Steph Vicente at si Jerome Toledo. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.